magnakaw ka, mangawat ka dito sa gobyerno, magkagalit ka doon sa ibang tao, sa ibang mga tumatakbo. Kasi may business interest ka sa sarili mo eh. Trumpang Hilonggo. Please subscribe And like and share. Made by former President Rodrigo Duterte against incumbent senators. Are we downplaying this as a joke? Yeah. Go ahead, sir. Meron tayong, meron akong nabasa na old African proverb. When elephants fight, it is the grass that suffers. Alam nyo, definitely, hindi kami yung mga elepante. Hindi tayo mga elepante. At pag nag-away-away yung mga makapangyarihang tao, sana ang kahilingan ko, tumulong na lang tayo mag-escalate. Sa halip na mag-escalate. Kasi walang idudulot na maganda ito sa ating mga kababayan, lalo na sa mga pangkaraniwang Pilipino. Mas maganda yung kumangampanya, sarili na ng merito. At tulad ng ginagawa namin, tinanong kami sa Lawag. Same question. Na ang posisyon namin, spontaneous, hindi kami nag-usap-usap. Walang negative campaigning, wala yung mga abrasive na remarks na makakapag-divide. Kasi very divisive ang ating eleksyon. Huwag na natin pang dagdagan pa ng divisiveness. So yun lang aking hiling. So mas maganda ako hindi na lang mag-comment. Thank you. Go ahead, Senator Manny. Have anything to say? Ako, panawagan ko sa lahat ng mga kandidato, lahat ng mga nakaupo din na huwag especially this election, na huwag tayong atake ng kandidato o ibang tumatakbo. Dahil hindi naman sila ang kalaban natin. Ang wala man tayong kalaban dito, kundi demokrasya tayo, ang taong bayan pipili, maglalatag tayo ng ating mga plataforma kung pipiliin ang tao o hindi. At hindi natin kalaban yung mga tumatakbo. Bakit natin pipersonalin? Unless kung may business interest ka na magnakaw ka, mangawat ka dito sa gobyerno, magkagalit ka doon sa ibang tao, sa ibang mga tumatakbo. Kasi may business interest ka sa sarili mo eh. Gusto mo magpayaman eh. Pero kung hindi ka naman, ang intention mo eh pure na magservisyo sa tao, gusto mo makatulong, hindi ka magagalit. Hindi ka magagalit, hindi ka mga atake ng ibang mga kandidato, ibang tumatakbo. Kasi at the end of the day, kayo naman sa bayan ng Pilipino ang pipili. And wala naman kayo magagawa kung pipiliin niyo o hindi. Basta ang amin, ilatag namin yung magandang programa namin para makaambag ng development sa ating bayan. Yun po ang aking hinaing para sa lahat ng mga kandidato na isipin natin. I'm sure Filipino are smart enough na to choose, pumili ng mga iboboto na may puso, may tunay na puso para talagang magkaroon ng pagbabago ang ating bansa. Iwasan na natin yung bangayanan kasi tuwing nag-aaway, lahat ng mga leader, especially sa pinakamataas na posisyon, down to barangay, alam nyo ang naapektuhan yung mga mahihirap na tao. Lalo sila nagugutom, lalo nawawala ng opportunity. Yun po ang dapat i-realize, isipin natin mabuti, maging matalino tayo kasi kung pagdating sa matalinuhan, matalino tayo di ba? Kiniklaim natin yung sarili na matalino tayo din. Therefore, ma-realize natin yung ganung mga bagay na tuwing nag-aaway tayo, tuwing nagbabangayan tayo, ang naapektuhan, ang nahihirap yung mga maliit na tao. Hindi naman tayo kasi tayo kaya natin bumili ng bigas, pagkain, araw-araw. Hindi tayo mag-uuri ng mga paghirap, pero yung mga tao naapektuhan. Maraming salamat po na maintindihan ng lahat. Maraming salamat. In response to your question, I'm treating it as a joke. So, kakilala ko naman, magkaibigan naman ako ng President Chico. Pero sa akin, parang piece of advice sa ating mga politicians. Pagka pinag-uusapan mga issues, it's better we stick to the issues. Once you start attacking personal attacks on anyone, you have lost the debate. It means you have lost the debate. Alright, yes, go ahead. Basta sa grupo namin, napakasimple lang. Itong remark na to ay of course
course, pinala si ITG, nandiyan na po yan, nagsasabing, may merito, nagsasabing it's a joke. Pero as far as we are concerned, hindi po kami affected dito. Makakampanya kami, magtatrabaho kami, lalatag namin ang aming performance at tuloy-tuloy namin manuluyo sa mga butante. Yun lang po at maraming salamat. And maraming salamat. Thank you once again to everyone. That is all the time we have for your questions. But before we end today's press conference, of course, I'm sure that everybody would love to hear the imparting words of our senatorial boss. So can we ask for your closing remarks, starting with Mayor Abby Binay? Napuno na ata ang Cuneta Astrodome dahil ay pa naman sana sila pero wala na atang lugar. Pero kami po ay natutuwa na ang itong linggo naman ay umpisahan natin sa Metro Manila dahil I think marami kaming may baluarte dito sa Metro Manila. Kaya aantabayanan po natin kung may sasabihin pong bagong ating presidente mamaya. So I hope to see everyone later. Thanks. Thank you. Salamat sa baba lang po. Sobrang lamig dito kaya tapusin na natin to. Oo, malamig nga ako. Pero nakakabig dalawa dito. Hindi ba basta salamat Lydia at maraming salamat. Mamaya na lang po tayo, magkita-kita tayo ulit sa Cuneta Astrodome. Kasi napakalamig talaga dito. Sino? Erwin niya na lapsin eh. Tino. Same here. Thank you to everybody. I see old faces. I mean old. And also old friends. Thank you very much. Maraming salamat sa ating lahat, sa lahat ng mga media na nandito ngayon. Laking pasalamat namin dahil kayo naghatid ng balita sa ibang sulok ng bansa. Naabot yung mga balita na inform natin yung mga kababayan natin mahihirap. So salamat sa inyong lahat sa malaking ambag ninyo para sa ating bansa. Yes, katulad ng sinabi nilang lahat, maraming salamat po sa panahon na ibinigay niyo sa amin at pagbigay niyo sa amin ng chance to express yourselves and answer issues. So, kita-kita po tayo mamaya or next time. Alright, thank you so much to our senatorial boss. And of course, maraming salamat sa inyo ang walang sawang pagsuporta sa administrasyon at sa allianza. Ula. Alright, so we'll have a photo first. Ulo lang, di kasali katawan. Alright, yeah, this is it. Like Mayor Abby mentioned, I agree that with the suggestions of my colleagues that perhaps right now for us to bring down the price of rice ngayon as soon as possible, we may have to look into the government subsidizing or buying the rice for the farmers. In the longer term, yes, perhaps the RTL should be reviewed like all laws kasi times change. So, nung napasa po yan, may mga factors na na-consider, there were certain conditions, pero hindi naman natin mapagkakaila na matagal na rin yung panahon at iba na rin yung issues ngayon at dapat ma-review na yan. Pero in the long term, para siguraduhin natin yung supply ng bigas at siguraduhin natin yung food security natin, we should also empower our farmers and make sure that the infrastructure is there and the support is there for them to produce rice efficiently and at a lower cost. So, yun yung mas long-term solution for me. Yes. Dagdag ko lang doon sa programa na sinasuggest ko ng PDC, kinatawag na PDC. So ano po yan? Ang government bibili ng harvest ng mga farmers natin. Not only farmers, but including the fisher folks. Yung mga fisher folks natin kasi marami tayong mga fisher folks na leave behind din, na hindi napapansin. So, kasama po yan sa programa natin na sinasuggest ko para sa ating gobyerno. Talaga may encourage sila dito sa programa na ito, guys.
wala na silang dapat mag-alala pa o hindi na sila pag-worry about sinong bibili ng produkto nila dahil bibili na ng ating gobyerno. Instead na ang government maggagastos ng ilang bilyon taon-taon para dito sa mga farmers tapos wala namang return. Ito, at least, ang gobyerno nag-distribute sa lahat ng mga basic commodities, kumikita pa. Ganun po, salamat. Alright, mga concerns ng ating mga kababayan. Kasi